Kung sakaling meron kang insurance or policy sa Manulife, sobrang dali lang baguhin yung email address and phone number natin sa kanila. And ginagawa ko to for security purposes na din. So, meron kami na-publish na video before kung saan nag-sign up tayo or nag-create ng account sa online account natin sa Manulife. This time, yung account ko na yun i-access ko at from here lang, pwede ko na mabago yung details na rin. So, mag-login lang ako dito using my email address and password. And then, mag-send ito ng OTP either sa email address, which is ito yon, and then yung cellphone number, which is ito. Ito rin yung balak kong palitan. Ang gagawin ko is OTP na lang via text, and then click itong Send OTP. I-enter dito yung code na may receive at i-click itong Proceed. Mula dito makikita yung policy, merong profile, at i-click itong Edit. Merong change email address, mobile number. Change ko muna yung email. Tandaan na yung email address na ilalagay natin dito is ito na yung magagamit para sa security, like yung pag-receive ng OTP and also yung mga updates or communications sa atin na Manulife regarding sa policy natin. Nabago ko na yung email, click ko yung next. Ito na yung old, ito na yung new, click ko yung submit. May receive na email na may lamang OTP doon sa bagong email na nilagay natin. Ito nga pala yung pinanggalingan niya or yung sender, do not reply cws@manulife.com. I-answer ko dito yung code. Click ko yung submit. Sinasabi rito na yung pag-change ng email will be done 1 working day. Ang ibig sabihin nito is ang makaka-receive pa rin ng OTP or ng mga possible na email is yung old pa rin today. Pero after 1 day, ang makaka-receive na ng OTP or ng mga emails nga na yun is yung bagong email na. Pero, huwag kayong ma-confuse kung sakaling may ma-receive kayong confirmation na as early as now, successful na yung pag-change. Nabago nga natin, pero mag-take effect pa yung mga changes after 1 day nga. So, same with the phone number. Click ko itong edit, change mobile number, and then baguhin ko na siya. Click ko yung next. Ito na yung old, ito yung new. Click ko yung submit ulit. And changes will be reflected 1 working day. Click ko yung got it. Pag nag-logout ako dito and log in ulit, possible na makita ko na yung changes. But again, maghintay ng 1 day para mag-take effect talaga fully sa system nila yung changes. Ultimo yung pag-send ng mga correspondence or communications. About this transaction or changes, may ma-receive din kayo ng text na successfully changes na. Ganun yung nangyari sa akin. Click ko yung sign out. And then, close ko lang to. Mag-login ulit ako. Ang pinag-login ko pa ngayon is yung lumang email. Try ko na yung bago. Click ko yung sign in. So, napang sign in ko yung bagong email, pero yung maka-receive pa ng OTP is yung lumang email. Pero after 24 hours, yung pang sign in ninyo and yung maka-receive ng OTP is yung bagong email and yung phone number na din. Send OTP ko lang. At i-answer dito yung code. Click proceed. This time, pupunta tayo sa profile. I-check ko lang kung ano na yung email na nag-reflect doon. Ito na yung bagong email address ko. Ito na rin yung bagong phone number ko. But as I've mentioned earlier, 24 hours para maka-receive ng lahat ng email or OTP doon sa bagong email na nilagay nga natin dito. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa ibang mga tutorials, pwede nyo i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa next videos. Bye-bye!